Kinben Book 6, Chapter 114. Natapos ang unang quarter at si Carl Edwards nga ang highest scorer nang magtala siya ng 15 points para sa Davao City Durians. 10 puntos naman ang naging ambag ni Alvin Solis, habang sa Calapan City naman ay nanguna si Maki Romero na may 9 points. Ang ace player naman nilang si Ricky Mendez ay nag-ambag ng 2 points, pero hindi ang pagpuntos ang kanyang gawain magmula ng laro nila kontra sa Gensa noong nakaraan. Dahil dito sa laban nila against Davao ay mayroon na rin siyang 6 assists at 3 steals. Makikita nga ang binabasa ito ni Coach Danny. At sa napanood niyang paghabol ng Calapan ay si Mendez pa rin talaga ang ugat ng pangyayaring iyon. Kita ninyo ang importansya ng playmaking sa laro. Hindi lang pagpuntos ang nagbibigay ng impact. Kian, malinaw na ba sa iyo iyon? Hindi naman kita binabawalan ng pumuntos, pero may mga kakampi kang shooters at kayang pumuntos sa tulong ng mga pasa mo. Seryosong wika nga ni Coach Danny dahil paglalaroin na uli niya si Kian sa second quarter. Carl, magpahinga ka muna. 2 na ang fouls mo. Baka mabigyan ka kagad ng isa. Sabi pa nga ni Coach Danny, at sumang-ayon naman dito si Edwards na hawak ang papel na binabasa ng kanyang coach kanina. Albert, maglalaro ka. Samahan mo ang kapatid mo. Mag-focus ngayon tayo sa shooting dahil iyan ang strength ninyo. May kita na nga ang pagseryoso ng isa pang Solis sa team ng Davao. Ito nga ay ang nakakabatang kapatid ni Alvin. Makikita nga sa likod ng jersey nito ang numero 3 at ang kuya niya ay agad na nagsalita. Ayusin mo na ngayon. Seryosong wika nga ni Alvin at ang kapatid niyang may ariti sa may baba ng labi ay napatango agad. Makikita nga rin sa gupit nito ang isang pahabang ukab na disenyo sa may sintido nito hanggang sa likuran ng tainga. Sa kabila nga ng manipis na gupit sa magkabilang gilid ng ulo nito ay makikita naman ang mahaba nitong buhok sa ibabaw. Marahan pang ang iginalaw nito ang kanyang ulo para ilihis ang direksyon ng kanyang buhok. Kapi kuya, sabi nga ni Albert na napatingin din kay Kian Mark. Kapag nagkaroon ako ng spacing, ipasa mo agad sa akin Kian. Papaulanin natin ng bola ang labang ito. Tumango naman si Kian at nang marinig naman ni Alvin ang winika ng kanyang kapatid ay naalala nga niya ang sinabi niya kay Ricky noong nakaraang araw. Kailangang magawa ko yun. Sabi nga niya sa sarili at makikita na nga ang kanyang pagtayo. Si Coach Danny naman ay marahang napatingin sa kabilang bench at nang makita niyang wala si Magbuo ay pinapasok uli niya si Hermosa na alam niyang basag ang kumpiyansa dahil sa mga nangyari kanina. Leandro, bumawi ka na ngayon. Hindi maglalaro si Magbuo. Baka naman magpatalo ka pa sa backup center nila. Huminga nga ng malalim si Hermosa at napakuyom. Hindi coach, sabi nga ni Hermosa at makikita nga ang pagsunod niya sa 4 na mga kasama niya. Makikita nga rin na pinaupo muna ni Coach Danny si Cruz na kanyang power forward. Ipinasok nga niya ang 6'9 na si Manigbas. Makikita nga na semi-kalbo ang buhok nito at mukhang batak din ito sa mabibigat na gawain kung pagmamasdan ng hubog ng balikat at dibdib. Duterte, Solis 1, Solis 2, Manigbas, Hermosa ang lineup ng Davao City Durians. Suarez, Semeron, Dizon, Agoncillo, Hernandez naman ang sa Calapan City. Hindi nga pinaglaro ni Coach Isaiah ang mga starters niya para makapagpahinga at dahil maganda naman ang performance ng mga ito ay alam niyang madadala ito ng mga ipinasok niya. May sinabi pa nga siya kina Martin at hindi naman ito narinig ni Nalare at Baro na hindi pa man sumisilbato ang referee ay pumasok na kaagad sa loob ng court. Excited daw na tila ba may nais agad patunayan na hindi niya malaman. Sa wakas, maglalaro na rin ako. Sabi nga ni Baro na napatingin agad kay Duterte. Naalala na naman nga niya ang sinabi nito noong nakaraan sa kanila. Si Martin naman ay marahang inayos ang pagkakapasok ng kanyang jersey sa loob ng kanyang shorts. Habang sila rin naman ay pasimpleng napatingin sa makakatapat niyang si Albert Solis. Tumingin din ito sa kanya nang may pagtaas ng mukha at nagbigay ito kay Larry ng pagngiti. Siguruhin mo lang na kasing husay mo ang kapatid mo para sulit ang paglalaro ko. Sabi pa nga ni Larry na marahang sinuklay ang kanyang buhok gamit ang invisible na suklay. Kasabay rin ito ay ang kanyang pagpikit at pagdipa ng mga kamay na tila ba dinadama ang atmosfera ng paligid. Sina Baron at Martin naman ay naglakad ng mabilis dahil baka raw sila mahawaan ng panibagong kasiraan ng ulo na ginagawa ni Larry. Si Tristan naman ay sinigawan agad ang naiwan nilang kakampi sa gitna. Hoy, depensa na babalo! Bulala si Tristan at agad namang iminulat ni Larry ang kanyang mga mata. Nang makita nga ito ng mga players ng Davao City ay parang matatawa sila na hindi. Ano Shaq, kayang-kaya mo yung si Hermosa. Panis iyan sa Kuya Marlon mo. Kapag nakalusot, ma-back up naman ako.
Sabi nga ni Tristan kay Hernandez, napatingin nga rin siya kay Manigbas at parang kailangan din daw niyang paghandaan ito dahil mukhang pisikalan daw ang galawan nito. Sa Davao nga ang possession at sa pagsambot nga ni Duterte sa bola ay marami siyang napatingin sa mga players na nasa loob ng court sa kalaban. Ang mga side players. Sabi nga niya at sa pagdating niya sa harapan ni Suarez ay marami siyang umatras at pinagbasdan ito. Ikinalma ni Duterte ang kanyang isip kung kanina ay parang masama ang loob niya. Ngayon ay kailangan na niyang mag-ayos dahil matatalo sila kung uunahin daw niya ang kanyang ego. Kalma Kian. Hindi ka pwedeng maunahan ang emosyon mo. Tama si coach. Hindi lang sa pagpuntos na susukat ang pagiging magaling na player. Isipin mo sina Steve Chua, si Benji Lacerna. Sabi nga ni Duterte sa sarili at napaseryoso na lang siya nang nasa tabi na niya si Suarez. Kasing laki lang din ito ni Mendez kung pagmamasdan at hindi kasi Mendez para maistilan ako. Sabi nga ni Kian at mabilis niyang iniiwas ang bola mula kay Suarez. Kasunod nga noon ay ang pagbato niya ng bola kay Alvin Solis na biglang ginamit ang screen na ibinigay ni Hermosa. Pagkasambot nga ni Solis sa bola ay bigla siyang nagpakawala ng isang mid-range shot. Humabol pa nga si Hernandez pero hindi niya nahagip ang bola dahil pinakawalan ito ni Alvin Solis ng mas mataas. Hinalit nga ng bola ang basket at agad na nag-ingay ang mga supporters nila kaso. Sa pagkuha ni Shaquille sa bola ay agad niyang ibinato ito sa kanyang kuya Martin na kumaripas agad ang takbo. Pagkasambot nga ni Suarez ay agad namang lumampas si Duterte sa kanya. Mas mabagal din kung ikukumpara kay Mendez. Sabi nga niya at sa pagharang niya kay Suarez ay biglang isang pasa naman ang ginawa nito. Lumampas nga si Baron Semero na walang alinlangan na dumiretso sa basket. Si Alvin Solis naman na inihanda ang sarili at sa pagdating ni Semero sa basket ay agad din itong tumalon at plano nga niyang i-posterize ang ace player ng Davao. Umalingaw-ngaw nga lang ang pagpalo ni Solis sa bola. Isang block ang ginawa nito at si Baron ay napaseryoso na lang dahil nahuli agad nito ang kanyang paggalaw sa ere. Bakit nagmadali ka? Bulalas nga agad ni Larry na humabol agad sa bola kaso si Duterte ang nakakuha noon at agad namang kumaripas ng takbo ang magkapatid na Solis. Depensa agad! Sigaw nga ni Tristan na kumaripas agad ang takbo at si Martin naman ay agad na dinikitan si Duterte. Kaso bumigla ito ng pagtalikod at kumaliwa ng biglaan. Ibinato nga nito ang bola sa may basket dahil nandoon na nga si Alvin Solis na makikitang tatalo na. Si Tristan nga ay napahabol dito at dito naman bumigla si Alvin Solis ng palo palabas sa bola. Dumiretso nga ito kay Albert Solis na mabilis na hinarangan ni Dizon. Ngumiti naman si Solis at bumigla ng talon at bitaw sa bola. Ang bilis ng release ng palad nito at si Larry nga ay hindi natamaan ng bola. Kasunod nga noon ay ang paghalit ng bola sa basket na ikinaingay na naman muli ng kanilang mga supporters. Anong pinaggagawa ninyo? Umiskor naman kayo! Sigaw nga bigla ni Maki mula sa bench ng Kalapan at nang marinig ito ni Nabaron ay napakuyom agad sila. Huwag ka nga maingay, kinukuha ko pa ang momentum ko. Sagot naman ni Baron na agad na sinabi kay Martin na ibigay sa kanya ang bola. Sa akin mo ibigay, baka sayangin ni Semero ng possession. Sabi naman ni Larry at nang makarating siya sa side nila ay kay Tristan ipinasa ni Martin ang bola. Hindi ako pwede magkamali ng galaw dito sa katapat ko. Hindi maganda ang kotob ko. Sabi nga ni Suarez sa sarili na mabilis na tumakbo dahil ang talas ng tingin sa kanya ni Duterte. Si Tristan naman ay pinostehan si Manigbas. Inatrasan niya ito at biglang napangiti si Coach Danny dahil hindi man lang tumalab ang pamumoste ni Agoncillo sa kanyang ipinasok. Si Tristan naman ay napaseryoso kung kaya't bigla niyang pinihitan ng galawang katapatan niya. Isang mabilis sa pagkaliwa ang kanyang ginawa at sa pagdiretso niya ay napaseryoso na lang si Tristan sa sunod na nangyari. Narito nga si Alvin Solis na biglang hinuli ang bolang kanyang pinapatalbog. Tumapon nga ang bola at agad itong nakuha ni Duterte na biglang iniwasan si Suarez kasama ang pagpapatalbog niya roon. Si Martin naman ay hindi basta sumuko at mabilis niyang inagawan si Duterte mula sa likuran at pagkabawi niya sa bola ay agad siyang napaseryoso. Sa paglampas muli ni Duterte sa kanya ay dito na nga si Suarez marahang ngumiti. Makakaya mo kayang tanggapin kung matatalo ka ng sinasabi mong side players? Biglang winika ni Suarez at si Duterte ay marahang napangiti nang marinig iyon. Asa ka namang magagawa mo iyon? Sabi nga ni Duterte na mabilis na hinarangan ang daraanan ni Suarez. Kaso bumigla nang balik si Martin at si Baron ay biglang lumitaw sa kanyang tabi. Bumigla nga ng damba si Kian Mark dahil sa pasang gagawin ni Suarez kaso
Tumalon si Martin at nagpakawala ng isang tres na ikinaseryoso na lang ng kanyang defender. Sa paglapag ni Martin ay siya rin paghalit ng bola sa basket. Ang mga nasa bench nga ng Kalapan ay napangiti na lang dahil sa wakas nakapuntos din sila. Ang matindi ay pinagmasdan pa ni Suarez si Duterte na kanyang defender at bigla niya itong inilingan. Si Coach Isaiah naman ay napangiti dahil kung hindi matutuwa ang point guard ng Davao ay pwedeng gawin na naman ito ang pagbubuwaya noong unang quarter. Sinabi nga ito sa kanila ni Ricky kanina. At ito ay malalaman lang nilang epektibo kung gagawin ng mga players na ipapasok niya ang plano. Tres mula sa side player. Banat pa nga ni Martin at si Baron at Larry ay pasimpleng napangiti. Kian, focus! Sigaw nga ni Alvin Solis at si Albert na nga ang sumambot sa pasa ni Hermosa. Napaluwag naman mula sa pagkakakuyom si Duterte at napatingin sa kanyang kakamping si Alvin. Bigyan mo ako ng chance na bigyan ng isa ang mga mayabang nating kalaban. Kung magiging playmaker ako, parang hindi ako magiging kontento. Seryosong ang winikhan ni Kian at si Alvin ay napailing at napatingin ng seryoso rito. Maghintay ka. Iyon ang magagawa mo ngayon. Magaling ka pero masyado mong inuuna ang ego mo. Pareho tayong mayabang pero hindi ka basta tumatanggap ng pagkatalo sa matchup. Iyan ang nagiging sakit mo ang napansin ko sa mga nakaraan laro natin. Kapag nakita uli ni Coach Ian, baka paupuin ka na naman noon. Sabi nga ni Alvin ang mahina habang inaakbel si Kian. Pero gusto ko ring maging magaling na player. Gusto ko ring ma-recognize. Ang tagal ko na sa team natin pero sino ba lagi ang pinupuri? Seryosong wika nga ni Kian at si Alvin ay marahang napakuyom. Tama na ang satsat, nasa atin ang possession. Sabi naman ni Albert Solis na naitawid na sa gitna ang bola. Umayos ka nga Kian, hindi ka na bata. Sabi pa nga ni Albert at si Kian ay huminga ng malalim at tumango. Wala nga talaga akong magagawa sa team na ito. Sabi na nga lang ni Duterte at si Alvin ay tinapik ito sa balikat. Kapag ganyan ka pa rin, baka ito na maging last season mo sa team. Sabi na nga lang ni Alvin Solis. Yun na nga siguro, hahanap na lang ako ng team na gagawin akong main man. Sagot ni Duterte na tumingin na kay Albert. Akin ang bola, huwag kayong magalala. Hindi ko ipapatalo ang laro. Sabi pa nga ni Kian at sa pagpasa sa kanya ni Albert ay agad na ngang humanda ang mga players ng Davao City. Si Kian ay seryosong pinagmasdan si Suarez. Naramdam niyang pinagmamalakihan siya dahil sa tres nito kanina na nagkamali siyang basahin. Mayabang mga side players. Sabi nga ni Duterte at sa paglapit ni Suarez ay bigla niyang ibinato ang bola sa bumigla ng takas na si Albert Solis. Ginamit nga nito ang screen ni Hermosa at isang mabilisang catch and shoot 3 ang binitawan nito na mabilis namang pumasok sa basket. Mabilis na nga rin dinikita ni Duterte si Suarez at nang makita ito ni Agoncillo ay kay Baron muna niya ipinasa ang bola. Sinalubong nga siya ng depensa ni Solis. Kaso, binigla niya ito ng pasok sa loob ng 3-arc at isang jump shot ang pinakawalan nito na agad na nagmintis. Huwag ninyo sayangin ang possession. Bulalas nga ni Coach Isaiah at napangiti naman ang pilit si Baron. Ang rebound nga ay nakuha pa rin ni Shaquille kaso hinaklit ni Hermosa ito sa paglapag niya. Halos matumba nga si Shaquille sa pwersang ibinigay sa kanya ng katapatan niya. Depensa na agad, huwag mong pakaisipin iyan. Sabi naman ni Tristan kay Shaquille at makikita ngang ipinasa ni Hermosa ang bola kay Duterte. Si Suarez naman na lumapit ay biglang inisian ito. Umabante nga si Duterte at hinawi si Suarez. Binangga niya ito ng marahan at may pasimpleng pagdiin din ng siko ang kanyang ibinigay rito. Sa paglampas nga sa gitna ay agad niyang ibinato ang bola kay Alvin Solis na agad na hinarangan ni Baron Semeron. Si Solis ay iginalaw ang bola at binigla ng talon si Semeron. Hindi obra iyan. Bulalas ni Baron at si Solis ay marahang ngumiti dahil pinakawalan pa rin niya ang bola sa harapang depensa ng katapatan niya. Hinalit nga ng bola ang basket sa pagpasok noon at dito na nga muling nagising ang mga supporters ng Davao dahil umuulan na nga ng shooting ang team nila. Si Alvin Solis nga ay pinagmasdan pa si Semeron at nginitian. Ipasok na ninyo ang mga starters ninyo. Mas may thrill na kalaban ng mga iyon kaysa sa inyo. Sabi nga ni Alvin Solis at pagkatapos noon ay makikita nga na napahinga ng malalim ang mga players ng Kalapan dahil narinig nila iyon. 38-26 nga ang score at 12 bigla ang lamang ng Davao City Durians. 3 tres na nga rin ang pinakawalan ng magkapatid na Solis at kung walang depensang pipigil dito ay matatambakan sila. Maliban na lang siguro kung ipapasok muli ni Coach Isaiah ang kanyang mga starters. Okay lang ba sa inyong ganito? Mahinang wika nga ni Tristan sa kanyang mga kakampi na napahinga ng malalim. Syempre hindi. Nakakahiyang bumalik sa bench. Sabi nga ni Martin. Ano ba ang sabi ni Coach Isaiah sa atin nang pumasok tayo?
Dagdag pa nga ni Tristan na agad na ikinaseryoso ng apat. Wala. Sabay namang wika ni Larry at Baron na agad na ikinailing ni Martin. Pumasok kasi agad kayo sa loob ng court. Sabi nga ni Suarez at tinanong nga ng dalawa kung ano iyon. Mag-focus daw kayong dalawa sa depensa. Pigilan ninyo ang gagawing shooting ng magkapatid na Solis para mapilitan sila na gawing si Duterte ang scorer. Iyon ay kung masisira ko ang focus niya. Paliwanag nga ni Martin at nagkatinginan nga sina Baron at Larry nang marinig iyon. Akala ko kami ang bahala sa opensa. Sabay na wika ng dalawa at si Tristan ay napatingin agad sa referee dahil baka matawagan pa sila ng delaying of game. Siya, umayos na kayo. Kung ayaw ninyong nakakahiya ang pagbalik natin sa bench. Sabi pa nga ni Tristan at agad nga niyang ipinasa kay Suarez ang bola mula sa inbound. Habang si Larry at Baron naman ay tumakbo na kaagad sa kanilang mga katapatan. Depensa pala ang gagawin namin, sabi nga ng dalawa sa kanilang sarili. Pagdating naman ni Martin sa harapan ni Duterte, ay bigla na lang niyang itinira ang bola at napangiti agad ang kanyang defender dahil nasabayan niya ito. Anong klaseng play iyan? Dapat ang ipasok nila ay si Mendez. Sabi pa nga ni Duterte at marahang napangiti naman si Suarez dahil hindi naman daw iyon tres, dahil isa iyong pasa. Mula nga sa harapan ng basket ay makikita si Agoncillo na ginamitan na ng bilis si Manigpas. Sinambot niya sa ere ang bola at pagkatapos ay pinatahimik nila ang Davao crowd ng isang alley-oop dunk ang i-execute nila.